So ayan, magbibigay tayo ng Vitamin Pro sa ating mga pasisiw po, no, na tawag rito na pugo, no. So ayan, no. Bango nito. Kailangan nila to, no. Kasi wala na silang sapin, bugbog na sila pag gabi, no, sa hangin. Yan. Bagay na bagay po sa kanila to. Tunawin lang natin mabuti. Yan. Okay. Para magamit natin yung ating Vitamin Pro. Yan. Okay. So tara. Itapat natin dito sa atin. Oh. Makalat, boy. So sa pagbubrood po ng quail chicks po, since sila po ay mas maliliit di hamak sa sisiw ng manok, no? Ay nilalagyan po ng bato, no? Yung painuman nila lalo kapag during the first week talaga, no, ng kanilang incubation, no, nilagyan po talaga ng bato yan. Dahil ang tendency po niyan, malulunod po sila, no? Malulunod. Kaya yan po nilalagyan talaga ng bato. Ibang bato po yung nasa isip nung iba dyan, no? As in graba, no? Yan. So nakapagpainom na po tayo ng ating mga alagang pugo at manok sa kabila. Huli natin na asikaso tong ating mga pugo, no? At ayan, magbibigay tayo ng Vitamin Pro. Okay, dito na muna sa mukha ko. Oh, di ba? Yan. I-flip natin. Ayan. At tara, magbigay po tayo ng ating painom sa ating mga alaga. Yan, oh. So it takes a lot of resources din po, no, sa pag-aalaga po ng ating mga manok para malakas ang laban po natin, no, na makakasurvive sila, no, para malakas po ang laban natin para makapag-survive sila sa kanilang buhay. Ayan, vitamins kayo dyan. Ayan, napaka-healthy po nila. Wala pong casualty maliban dun sa isa nung sila ay day old pa lang po, no? So okay na yan. Pag medyo uminit-init na po, papatay na natin tong bumbilya. Ito yung kinaganda lang po, no, sa mga pugo. Madali po sila maka-adjust sa lamig, no? Hindi ko lang po alam kung pag tag-ulan na at sobrang lamig na, no, hindi ko alam. Alright? So yun, nagbigay tayo ng vitamins sa ating mga pugo. Alright, ito hindi pa natin nabibigyan ng vitamins po itong mga to. Once pa lang, no? Vitamin Pro. Nung sila ay mahigit 1 month old. Alright, no? So, yan ang ating mga breeders. Marami po tayong available na fertile eggs po, no? At yung mga pasisiw po natin, nakita nyo naman, yun po ay galing na po dito sa mga breeders po natin. Ayan, oh. So 100 heads po to. May alanganing isa na naman. Kaya mababawasan tayo, no? Mababawasan tayo. Pero yun, ganun lang talaga, no? Ayan, oh. Pag nakuha ko po yung incubator na binebenta ng pinsang ko, 16K kasi, no? At siguro mga 3,000 to 4,000 na itlog ng pugo ang kasya doon, ay hindi na to tayo magbebenta ng itlog ng pugo na fertile eggs po, no? At ilalagay na lang po natin sa ating incubator kung mabibili po natin, no? Kaso nga lang, wala pa naman tayong budget. So itong mga inahin natin na manok, no, may dalawa tayong original 5K sweater dyan at saka the rest is oriental sweaters na po. Halos lahat po yan, no? Oriental sweaters na.
Yung mga nasa ano natin, scratch pen, okay na po yan, no? Wala na tayong masabi diyan. Okay? At okay na yan, no? So dito naman kasi tayo talaga focus, no, sa quail breeding and propagation. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng pera, no? Katulad niyang kagabi, di ba? Nangolekta lang tayo ng itlog. Siyempre nagpakain din, no? Nagpakain. Pakain, yun ay pinaka-production cost natin eh. Plus yung time na nauubos sa atin, no, sa pagpapakain sa kanila. Kasama na rin sa production cost po yun. Okay? Habang nakaupo tayo, kinontak agad tayo ng tita natin, no? Kumuha ng halagang 100 pesos na itlog ng pugo. So, saan natin kukunin yung 100 pesos na yun, di ba? Okay? So, silipin na natin itong mga eggs. Okay. All goods naman. Ito. Dami niya, no? All goods din. May mga laman po ito eh. No? May mga laman po ito. Ayan, no? All goods din. Lalo to, no? Dami niya, no? Hopefully, sana po marami mapisa, no? At ito po, ayan, in case na naubos kasi yung fertile eggs po natin, no? Bale, may isang araw tayong egg collection dyan ng fertile eggs. Kung makalima or 4 na araw at walang kukuha, no? Kaso nga lang, nauubos din po talaga. Kaya hindi ko na magamit to, no? Yun, kung in case po na walang kumuha, gagamitin natin yan para mag-incubate din po, no? Ng itlog ng pugo. Okay? So, yan. Ito kasi may mga orders na po, no? Pero kung gusto nyo pong pumunta rito at kumuha, ayan, pwede nyo kunin. Mababayaran mo naman yung mga orders. Okay? So, meron tayong 150 plus, no? Na fertile eggs po. Ayan, no? Madadagdagan pa yan mamaya. Hopefully, kape muna tayo. Balik na pala natin tong Vitamin Pro natin. Ayan. So, nag-invest po tayo talaga, no, sa mga gamot ng ating mga alaga. Lalo ngayon, tag-ulan, boy. Ang mahal ng gamot. Kaya nung nakabenta po ako ng Rhode Island Red na sobrang laki. Ayan, inuna ko yan. Vitamin Pro. May egg 1,000 tayo, hindi pa nabubuksan. Dextrose powder, wet germ, Bexan XP, Red Cell, B12, Amtil, Astig, Doxyclac, Katol, Premoxil. Ayan, ang dami niyan. Tapos Sulfur QR, no? At marami pang iba. Yan, pati yung molasses natin, hindi ko pa nabibigyan si uncle ko, no? So yan, may mga extra po tayo dyan. May eggshell pa tayo, no? Yung pinatuyo natin, ito eggshell pa to, no? So pwedeng ihalo sa pagkain ng ating mga alaga, no? So maganda pong kita ng quail farming business talaga. Alam niyo po kung bakit? Wala pang isang linggo, benta ko sa itlog, close to 2,000 na. Hindi, para makatotohanan, close to 1,500 to 1,600 na. No? Ang isang sako ng feeds, kabibili ko lang, wala pang isang linggo, is 1,600 plus. So, the rest ng iitlog nila at maibebenta natin is kita na natin. Yes po, kita na natin. Kita na natin. Ngayon ko lang napansin, no? Nung tayo po ay nag-o-audit kagabi, no? Sabi ko, wala, close to 1,600 na palang nabebenta nating itlog, no? Kaya ito, pag ito nabayaran, ngayon, is kita na natin yan, no? Kasi secured na yung pang isang sako nila, no? Na feeds. Pero, ang dami pa. Ang dami pa po nilang feeds. Ayan, oh. Ng Pilmeco. Pilmeco na quail layers, no? Kaya yan, no? At tama tayo ng desisyon, no? Na ibenta noon yung mga
heritage breed natin. Kasi ang aking ano lang is, sikat ng Rhode Island Red at mapepresyohan ko. Which is true naman. Based on my experience, no? So, nung naka-close 500 individuals na ako, binenta ko lahat. Nag-reset po ako, no? Sabi ko, kailangan ko ng hydroponic platform para sa lettuce and other vegetable. No, ito yun. Kita na natin sa manok to. Pati yung mga seedlings natin na is kita na rin natin. Ayan, may seedlings tayo dyan ng lettuce. Yan, kita na natin sa manok po yan. Plus yung mga breeders natin, quail breeders natin, kita na rin po natin sa manok yan. At itong mga iniitlog nila, kita na ng kita ng kita. Ayun, parang ganon, no? So, hindi naman ganon kalaki, no? Pero nabibigyan tayo ng savings, no? At may savings na rin ng sarili yung mga livestock farm natin or livestock natin na hindi na tayo umuhugot sa bulsa natin, no? Katulad niyan, sa benta pa lang ng itlog ng 1 linggo, mako-cover ko na naman yung isang sako ng feeds po ng mga pugo natin. Di ba? Ganun po kaganda ang quail farming, no? Kaya kung gusto nyo po mag-start at wala kayong gaanong budget, ayan o, fertile eggs, no? Pwede ko pong ibigay sa inyo yan, no? Kaso nga lang, minimum tayo dito ng 100 pieces, 5 pesos each, and that is 500 pesos po, no? So, malaking tulong na po sa inyo yan, no? So, yun lang po. Tapos na tayo magpainom ng quail chicks, ng quail breeders, at saka ng mga chicken natin. At time naman na pag tayo po ay mag-relax konti, no? Tapos mamaya, ikot na naman tayo doon. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Yan.